Nako, eto na mga sangkay, mga malalaking sekreto daw po ni VP Sara. Ihaharap na po ni Madriaga. Alright guys, magandang oras po. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Pag-usapan po natin ito ngayong si Madriaga mga sangkay dahil ang banta ay ilalabas daw po ang kung anumang sekreto ng ating Vice President. Ang sabi ko nga dito mga sangkay, hanggat walang ebidensya, hindi po tayo maniniwala. Kasi may iba, ano na kaagad eh, parang, totoo yun, naku, yari, hawak ni Madriaga ang katotohanan. Well, madaling magsabi, pero kailangan po yan patunayan sa pamamagitan po ng ebidensya. Ngayon, may ebidensya ba? Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, eto nga po ang ganap ngayon. Ayon kasi dito sa report, pipit-pitin daw po o pipigain itong si Ramil Madriaga sa baho daw po ng ating vice-presidente. Ano kayang tinutukoy dito na baho, no? Yan, no? Masusubok daw po ang kredibilidad sa mga nalalaman o mga sinabi sa affidavit ni Madriaga. Masusubok po talaga yan. Pipit-pitin, ibig sabihin, pag magpresenta ng ebidensya o testimonya, kailangan patunayan sa pamamagitan ng ebidensya. Ang tanong dito, magdadala kaya ito ng ebidensya? Kasi madali lang naman kasing magsabi, nagdadala ako ng pera dati kay Sara Duterte, ganito. Kailangan po talaga yan patunayan. Ngayon, ayon po dito mga sangkay sa balita, masusubok ang kredibilidad ng at ang nilalaman ng affidavit ni Ramil Madriaga sa pagbabalik ng hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan inaasahang isasalang sa witness stand ang self-confessed bagman upang pigain sa confidential fund at iba pang issue laban po kay Vice Presidente. Pigain. Kaya marami pong excited sa sa Martes Tuesday na po kasi ito mga sangkay. So sa may mga lakad dyan, tambay muna kayo saglit. Manood po muna kayo sa mga update, no? Ako, may lakad po ako nito, pero ewan ko, sisingit ko na lang siguro kapag merong breaking news, gigilid na lang para ibalita. At least malaman man lang ng mga katulad po ninyo na nag-aabang dito sa ating YouTube channel, no? Sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts, na inaasahang may pasabog sa susunod na hearing ng Justice Committee. Dahil hindi lang ang mga record ang malalantad sa publiko, kundi magsasalita rin si Madriaga sa kanyang mga nalalaman kay VP Sara. Uy, ibig sabihin, marami po itong pasabog na dala, mga sangkay. Marami po siya sasabihin, pero sana may ebidensya. Pero sabi naman po dito, hindi lang daw po itong mga record. Ano ba to? Mga bank account ba to? Ano ba tong mga ilalantad nila ng mga ebidensya? So, sabi po ni Ridon, inaasahan po natin na lahat ng sinabina na tao, personalidad, mga dokumento, ebidensya, ay maisasalang po sa araw na yan. At kasama po dito ang pagsalang kay Ramil Madriaga, ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte. Naku. May mga iba na nagsasabi, mga sangkay, na marami daw po ang magbabago ang pagtingin, pananaw kay VP Sara kapag nalantad na po itong si Ramil Madriaga. Well, titingnan po natin kung ganun po kabigat ang accusation niya or yung kanyang salaysay laban sa VP. Malalaman at malalaman po natin yan mga sangkay sa next week.
Martes. April 14. Aniya, inaasahang tatadtarin. Oy! Tatadtarin ng katanungan si Madriaga sa hearing upang maberipika ang mga aligasyon nito sa affidavit. Sabi ni Ridon, pag-uusapan po rito kung ano po ang mga detalye at laman ng kanyang affidavit. At tingin ko, gusto ko rin matest ng ating mga kinatawang miyembro ng committee ang kredibilidad ni Madriaga. Posible aniyang unang isalang sa witness stand si Madriaga dahil kailangan sundin ng committee ang utos ng korte sa oras ng pagharap ng testigo. So, magbabakbakan po talaga ito mga sangkay sa Tuesday. No? Ang sabi nga po, meron daw po itong cellphone na hawak ng korte, 3 po ata yun. Kasi nang nahuli po siya, kinumpis kang cellphone, hinawakan daw po muna ng korte. At hanggang ngayon, di pa rin pa naman po yun binubuksan. Ngayon, kung makukuha daw po yung cellphone na yun sa korte o ipipresent ng korte, papayagan, ayun ang mangyayari mga sangkay. Ilalantad po doon yung mga ebidensya kasi andun daw po yung mga transaction, andun daw po yung mga pag-uusap nila. Matindig pasabog pala yun kung ganun. Mas malamang mauna si Madriaga doon sa pagsasalang ng committee. So, ang court order po sa kanya ay magpakita sa aming committee from 8 a.m. to 5 p.m. So, we would want to respect also the mandate of that court. So, hopefully, before 5 p.m., natapos na ang major na bahagi ng testimonya ni Mr. Madriaga. So, ito po yung timeline ng kanyang paglabas from 8 a.m. to 5 p.m. Hinggil naman sa binanggit ng abogado ni Madriaga na makatutulong ang cellphone. Ito yung sinasabi ko mga sangkay. Ng testigo, sinabi ni Ridon na hindi pa ipinasabpina ang gadget dahil hindi pa ito ang prioridad ng committee. At the moment, hindi pa ito nasabpina. Pero ang totoo po, it doesn't have to be Seryoso ba? Bakit? Dapat kasama na dito sa bagay. Pwede naman doon na sa Pwede naman doon sa Senado na. No? Pwede rin. Sa Senado na lang gawin yan. Kasi ang korte naman po talaga nito, ang magiging pinaka-trial court talaga nito ay ang Senate, hindi po talaga dyan sa Kamara. Kaya nga po naiinis sila. Kasi dapat daw hindi ginagawa yan ng Kamara. Na sila po magkakaroon po ng magsasagawa, magkukonduct po sila ng mini trial. Dahil ang trial po niyan, o magiging trial court niyan, doon po mismo sa Senate. Hindi po dyan sa Kamara, mga sangkay. Pero ayun na nga po, hindi na daw po kailangan isabpina yan sa kanilang proceedings dahil mas mahalaga daw po muna na mauna na makita kung ano po ang katotohanan sa kanyang affidavits. Pero mas maganda sana kung hawak na yung mga cellphone, no? Kasi para makita, bakit naman nilate? Ano ba? Chine-check ba nila kung totoo? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat mong lahat. God bless everyone.